Good morning po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng ibang pagkakataon muli na mga katipon at mag-aaral ng kanyang mga banal na salita. So, ngayong umaga, tayo po ay nasa pang-apat na sa serye ng ating pag-aaral tungkol sa pangako ng Panginoon about the promise. And magiging part sub-series po ito. Magiging kabilang siya sa magiging serye din ang pag-aaral na ito dahil napakahaba po nito kung ating tutuusin, pero tatalakayin po natin muna ng pakaunti. Okay? Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahihiga ko sa sariwang pasulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kaniyang pinanalauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lihim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialib sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay naapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awit, Kabanatang 23, talatang 1 hanggang ang buong kabanata. Ayon po ito sa ang Biblia, 1982 yata. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May God bless the reading. Ang Psalm 23 is known to be the best loved psalm, at ito din ang pinaka-memorized na psalm. May tuturing natin siya na all occasion psalm sapagkat anuman ang mga okasyon, pagka may nagbigay sa iyo ng card, laging may Psalm 23. Pagka ikakakong-congratulate ka na may sa kapanganakan ng iyong anak, may Psalm 23. Sa mga nag-aasawa, Psalm 23. Sa mga nagdadalang hati, sa mga okasyon na may mga namatayan, Psalm 23. Sa lahat po ng pagkakataon, inibinibigay at ewan ko kung bakit. Kaya tingin ko tuloy, ang awit kabanatang 23 ay all occasions psalm. Ganun nga ba talaga ang interpretasyon o ang kahulugan or ang gamit ng Salmo kabanatang 23 o awit kabanatang 23? Sa ganang akin, tuloy, ngayon at nakikita ko siya ng paunti-unti. Ilang taon na rin natin pinag-aaralan ito. May mga bagay na din tayo nababasa patungkol dito, pero paulit-ulit. Sa ganang akin, ito siguro yung most misunderstood na psalm. Ito siguro yung awit na talagang ginagamit sa lahat ng okasyon na hindi naman nararapat sa okasyon na yon. Ito siguro yung awit ng pagkakaunawa kasi natin buhat doon sa umpisa na ito ay awit o ito ay salmo na nagbibigay ng pangako. Kaya ko sinama sa The Promise, Part 4. May pangako nga ba dito? At pagkaminsan ang pangako na sinasabi nila ay ito ay awit o ito ay salmo, pangako patungkol doon sa kasaganaan, doon sa pagkakaloob ng Panginoon ng provision, or ito ay pangako patungkol sa security, katiyakan, kasiguruhan, o assurance kung sabihin natin,
At ito din ang pangako patungkol sa final destination. Kaya nga, excuse me, hindi siya naaalis kapag sa funeral, lagi siya tinibigay. Siguro dahil sa mga pag-aaralan natin ng mga rason. Kaya para sa akin, most misunderstood talaga ang psalm na ito. Or, pwede din ganito ang ating presentasyon. Ito kasi ay isang awit o isang salmo na ang pagkakaakala ng iba ay ito ay isang pangako na magkakaroon tayo ng abundant provision na siksik-liglig umaapaw na mga pagpapala. Yan ang ating misconception. Yan ang ating pagtingin sa awit na ito. Or ang iba naman ay ang iniisip nila, ang awit kabanatang 23 ay isang pangako patungkol doon sa assurance and security ng isang mananampalataya. Yan nga ba talaga ang nilalaman ng awit kabanatang 23? Marapat siguro na tingnan natin muli ang awit kabanatang 23. At tingnan natin maigi ito. Or ito ba yung nagbibigay sa atin ng pangako na ang lahat-lahat ng magbabasa nito, ang lahat-lahat ng nakakaintindi nito ay nakakatiyak siya sa kanyang final na destination. Ito nga ba ang nilalaman? Kung titingnan po ninyo maigi, ang awit kabanatang 23 ay napakaiksi. Talaga namang vivid o di kaya ay maliwanag, picturesque kung sabihin natin, ang daming mga pictures, pagsasalarawan, na dapat bata, matanda, kabataan, or maging sa mga nakatatanda, kaya mong i-imagine o kaya mong gawing buhay ang awit kabanatang 23, nagiging alive. Yun nga lang sa mga deliveries natin, nagiging long, boring ng mga presentations. Mga kapatid, alam ko, nabasa nyo na ng ilang beses ito. Alam ko, narinig nyo na siguro ng hindi lang isang dosenang beses na ito narinig ninyo. Maaring nanood na rin kayo at ang daming mga video presentations. Pupunta mo yan lang yung YouTube at makikita mo ang daming mga preaching about psalm. Or sa kagaya kong mga ngaral, siguro, bagamat hindi ko laging ginagamit, na ipangaral nyo na ito. Pero titingnan mo yung outlines magkaminsan, nung una ko ipangaral ito, iba na naman pagkatapos ng ilang taon, iba na naman pagkakaintindi mo. Tapos ito ngayon ay nagiging a little bit ambisyoso siguro tayo, or siguro may mga nakita kong mga bagay. Kaya sabi ko, ngayon ko lang inamin at ngayon ko lang sinabing most misunderstood psalm, ang Psalm 23. Siguro dahil sa tuwing binabasa natin ang awit o ang Psalm 23, common belief o understanding ang nilalagay muna natin bago natin basahin. Ba't ka nagbabasa ng Psalm 23? Common belief. O di kaya yung mga pananaw ng sinauna. Pananaw ng mga naunang mga mangangaral ang siguro ay nagbigay kulay sa mga mata natin. At tuwing titingnan natin ang Psalm 23 na yan, yung itinuro sa atin noon, yun pa rin ang pabalik-balik o naiisip natin o yan pa rin ang nasa isipan natin habang binabasa natin ang awit 23. Yung tinatawag natin traditional view. At magkaminsan, sa mga mangangaral na kagaya ko, magkaminsan ayaw nilang mag-deviate doon sa traditional view para bang yun lang the only view ang traditional view. At magugulat sila pagkasabihin mong, hindi ganun ang pagkakaunawa ko, ganun pagkakaunawa ko. And then, magtataasan, hindi lang ang kilay itataas, kundi pati mga tayo talaga namang magtatayo ng kawaling. Sana na! Sana na sa pamagitan natin, sa pamamagitan ng mga pag-aaral natin, magkaminsan, ilang beses ako nasabihin, bakit iba yung katuruan? Mga kapatid, andyan na yan eh. Hindi yan iba, hindi yan bago. Siguro, nasanay lang tayo, natitingin talaga sa isang passage na ang outline mo, outline pa noong 1800s, ang outline mo 1900s pa, o di kaya yung mga contemporary, wala kami nababasang contemporary na commentaries. O di kaya ay, bago ka mag-preach, commentary ang hinahanap. Hindi yung personal na pag-aaral, pag-google ng panahon, para makita, mabasa, malaman, intindihin, ano nga ba ang tunay na mensahe ng awit na ito.
hinihikayat ko, kaya ko nasabing sub-series ito siya. Hihikayatin ko kayo mga kapatid at magiging assignment ninyo sa akin. Paano kaya tayo magkaroon ng fresh na outlook o mga bagong input na mailalagay natin sa awit Kabanatang 23? Hindi ko kayo hihikayatin na baguhin natin. Ang mensahe ng awit 23, kung sinulat ito ni David, yun pa rin ang mensahe ipaparating niya sa inyo. Ngunit, ang presentasyon siguro kakaiba. Or, ang nakasanayan siguro natin ay yung mula kay David na naintindihan ng mga ninuno natin, yun ang naipasa sa atin. Kaya hindi na natin alam yung dating hangarin ni David na may parating sa atin. Dahil nasanay tayo na tuwing babasahin lang natin, naghahanap tayo ng promise, naghahanap tayo ng abundance, naghahanap tayo ng security, naghahanap tayo ng provision, naghahanap tayo ng lahat-lahat ng mga bagay-bagay na nabanggit. Kaya dahan-dahanin po natin, umpisahan natin, iisa-isahin ko po yung 4 na nabanggit ko kanina, and then we approach it like this. Basahin niyo maigi, and the Lord is my shepherd. At ang ating tatanungin ay, where is the promise in all of this? Tingnan niyo maigi. Kung totoong ito ay pangako about provision and abundance, nasaan ang promise sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay na yan? At maging tapat po tayo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Is that a promise? It's not a promise. Pangako ba yan? Hindi yan pangako. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Totoo bang hindi ka mangangailangan? Pinangakuan ka ba ng Diyos na wala kang kakailangan, wala ka nang hahanapin pa? Hindi po yan pangako. Or kaya bang pinahihiga ako sa sarili mong pastulan, pinapatubayan niya ako sa siping na matubig na pahingahan? Pangako ba yan? Hindi yan pangako. Kaya kung titingnan natin maigi, itong Salmo 23 ay hindi pangako. Tingnan natin maigi. Bakit ngayon, Brad Ronnie, ginamit mo yan na kasama kabilang sa pangako? Dahil nag-umpisa tayo sa I am with you. Nag-umpisa tayo doon sa pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Bakit ko gagamitin ito? Dahil sa galang akin, si David, nung sabihin niya ito ay pinanghahawakan niyang pangako at hindi niya sinabing ito ay pangako. Kundi bagkus, siguro ito ang nakita natin. NIV, pakita ko na sa inyo. The Lord is my shepherd. He gives me everything I need. Sabi niya sa NIV. So if God gives me everything I need, is that a promise? Hindi, di ba? That is phenomenology. That is just a statement of the fact na ang Panginoong Diyos ang nagkakaloob sa akin ng lahat-lahat ng kailangan ko. Period. Di ba? That's what it is. Tama lang, it's present tense. Ito yung kalagayan ko. Ito yung nararanasan ko. Ito yung naranasan ng buhay ko. Yan ko si parating ni David. Noon ba mag-post ako na blessed ako kasi binigyan ako ng Panginoon ng ganito, ganyan. Ibig bang sabihin, pinapangako din niya sa lahat ng magbabasa ng post ko, mangyayari din sa inyo ito? Hindi po. Pero matutuwa tayo at magiging kalakasan natin na sasabihin, si David, pinagpala ng Panginoon. So, ano bang, David, bakit? Ano bang ginawa mo naging ganyan ka? Nag-post ako na nagkaloob sa akin, itong ginagamit natin ngayon, na yung cellphone na nasa harapan ninyo. Bigay po yan ng isa sa mga viewers natin sa online Bible study. Sa mga hindi nakakaalam, bigay po yan. At ang halaga po dito ngayon, nung tincheck namin is $1,300. Hindi na ibigay. Nung ibang mga preachers sasabihan ko na pinagkalooban ako ng ganito, may iba pang pinagkalooban, ang sabi na sana all. Sana mag-start na rin daw sila nagagawa din ng kanilang OBS at baka sana mayroon din mahanap sila na that's not it. That's not a promise. Hindi kasi yan pangako.
ginawa natin ang isang bagay, hindi tayo nanghingi, hindi natin in-expect, but then God gives us, God touches the hearts of the listeners. And then nakita nila na nag-i-stop kasi yung OBS doon. At then sabi niya, sige, ito bibigay ko sa iyo. That's a promise. Next statement, tingnan ko ninyo Miki. Hindi ko pag-ako yan. Sa sambayan ng Pilipino na translation, ganito kasi sabi niya, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako kukulangin sa anuman. Pangako ba yan? Hindi yan pangako. Alam niya. Alam ni David, hindi ako kukulangin sa anuman. Hindi na nga ako ang Diyos ako. Sige, hindi ka kukulangin sa anuman. Ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lagi mo akong kasama, yun ang pangako. Si David, pinapangalawanan niya, pinanghahawakan niya ang pangako na yun. Kaya sabi niya, hindi ako kukulangin sa anuman. Or sa bayan ng Pilipino, o Filipino version, sabi niya, ang Panginoon na aking pastol, hindi ako magkukulang. Walang kukulangin sa akin. Or hindi ako mangangailangan. Come on. May Kristiyano bang walang pangangailangan? Lahat tayo may pangangailangan eh. Pero ang sabi niya, I have everything that I need. Sa King James, I shall not want. But that is not a promise. That is David's present condition. And that is what David's experience with God's provision. Kakatwa, no? Second, hanap natin yung abundance. May abundance ba dito? Abundant life, kung tutusin natin. O abundant provision. Siguro, abundant provision? Yung siksik-liglig umaapaw because nabasa natin, my cup runneth over, sabi niya. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, and my cup runneth over. Oh yeah, no. Ang kanyang cup of blessings. Nakakatawa pa nga nito kasi yung cup na yan eh. Alam mo kung anong laman ng cup na yan. Umaapaw. Is that a promise for abundant provision? Or yan ay patutuo sa mga tao na tingnan niyo ang buhay ni David? Natutuo ng isang pastol pero alam niya na higit sa mga bagay-bagay tinatanggap niya. Kaya sasabihin niya, blessed siya. Kaya sasabihin niya, ang aking saro ay talaga namang apaw. Siksik, liglig, umaapaw pa. Ang aking saro ay inaapawan. Pero hindi ko pangako na kapag naglingkod ka sa kanya, ang iyong saro ay aapaw. Kasi unang-una, sa taas, sa uno pa lang, sabi niya, hindi ako mangangailangan dahil nga, apaw eh. Bagamat hindi araw-araw, apaw talaga biyaya natin. Pero lagi ko itong ginagamit mga kapatid. When we look back, at lagi kong sinasabi ito sa inyo, at lagi kong ginagawa ito sa atin, magkaroon tayo ng personal inventory. Ano ako noon, ano ako ngayon? At kailanman hindi pababa. Di ba? Kundi progress. Magbanggit kaya ako ng pangalan. Lalo na yung magaganda ang kulay ng bahay. Ano? Hindi na lang. Hindi na. Kasi maraming makakarinig. Pero totoo po yun. Kahit na sino man sa atin, balikan po ninyo yung buhay natin noon. Isang kahig, isang tuwa. Hindi po ba? Balikan ninyo yung buhay natin noon na sa hirap naman ng buhay talaga ng mga unang panahon. Ang mga bagay-bagay na pinapangarap natin, na nakikita, nababasa lang natin, napapanood natin sa television, nakikita natin, wala tayong TV pala noon, ano. Transistor nga pala ng radyo noon, tapos ibibilan mo pa talaga yung baterya niya para malakas kinagabihan, para lang makapakinig ka. Tapos, ngayon, malayo na. Kung ang basihan mo, kung ang standard mo, or ang sasabihin natin,
batayan mo ay yung kabataan mo, apaw-apaw talaga. Kung itutuo at tutuusin ngayon, ang mga pagpapalang tinatanggap natin ngayon mula sa Panginoon. That is, sagana tayo ngayon kaysa noon. Oo, pa naman tayo pandemya, pero ganun pa rin. Hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Panginoong Diyos. Kaya nakakatuwa itong awit 23. Hindi pa nga natin pinag-aaralan. Tinitingnan pa lang natin kung totoo nga ang mga basihan ng mga ibang nagsasabing ito ay pangako ng mga bagay na to. Nasaan security and assurance? Dahil sa mga tagal nito, andyan siguro to ang security and assurance ay ito mga naka-highlight. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy rod and thy staff, they comfort me. Security. Kasi kahit maglakad ka sa lilim o maglakad ka doon sa valley, sa lambak ng kamatayan, wala kang kakatakot. Bakit? Secured ka. Hindi ba araw-araw? Secured tayo. Mayroon tayong kaibigan noon, maalala nyo si Ron Sherman. Nung pumunta siya dito, ginagawa pa lamang po ito noon. Ang sabi niya, ang living by faith ay yung daw sumakay ka o di kaya ay magbiyahe ka dito sa Metro Manila. Ang living by faith, sabi niya, ay yung nakasakay ka na si Marlo. Ang driver niya. Kasi sabi niya, Ronnie is just an inch away. Lalo na yung siksikan sa intersection. Hindi siya nasanay na paunahan ng muso. Kung sinong unang kukurap, titigil. So, lagi niyang hinahawakan. Tapos nasa harap siya, nakahawak lagi sa taas. Sabi niya, Ronnie inches away. Sabi ko, don't worry, araw-araw namin ginagawa. That is living by faith. Living by faith daw ang sumakay, magbiyahe, or mag-commute dito sa Pilipinas. Yan talaga maalala. Security. Assurance. Ito ba ang mga bagay-bagay? Thou prepares a table before me in the presence of my enemies. Kahit ba sa kalagitnaan ng mga taong hindi ko kaibigan ay nakakatain ka ng sagana. My provision, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Pangako ba yun? Surely goodness and mercy shall follow me. Pangako ba yun? That's not a promise. Deduction lang yan eh. Natapos siya gawin lahat ng mga nasa taas, magkukonclude siya dito, di ba? Tingnan nyo maigi, conclusion lang yan eh. Tagalogin natin para maintindihan natin. Hindi ko na yata tinagalog to. Okay. Sa taas, andun yung Tagalog niya. Balikan ko lang yung surely goodness and mercy. Tunay na kabutihan, kaawaan ay susunod sa atin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Hindi ko pangako yan. Sagot nga natin dyan, deduction po yan. Nakayanan niyang isulat ang mga bagay-bagay na yan dahil alam niya na the Lord is His shepherd. He lacks nothing. Because the Lord leads him through this and that, and even in the shadow of death. Kaya nga niyang sabihin, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And yung kanyang conclusion ay, ito ay final destination. Kaya siguro pagka may patay, o may mga sa funeral, lagi natin ibinibigay yan. O lagi tayo nakakatanggap ng ganito kasi sinasabing, I will dwell in the house of the Lord forever. The most misunderstood song nga talaga ang Psalm 23. Ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kaya, pagka may mahal sa buhay na pumanaw, yun lagi ang binibigay. Because of that. Kaya napapanahon siya for funerals, napapanahon siya for wedding, for birthdays, at sa lahat ng okasyon. Kung mananatili po tayo na mag-aaral ng anumang bagay, hindi lang sa awit 23, pero isang pinakamadali po na pagsasalarawan, paano tayo nag-aaral ng ating ng ating Biblia, ng mga leksyon natin nakikita. Colored glasses. Kung itong reading glass ko, lagyan nyo ng kulay green, green lahat ang makikita ko. Lagyan nyo ng gray, gray lahat makikita ko. Photo gray. O lagyan nyo ng blue, well, maiihan siguro yung puti. Colored glasses.
marami sa mga nangaral, colored glasses. Ang kulay ay yung brand ng pananampalataya na meron sila. Ito ang pananampalataya namin. Ito yung turo ng mga ninuno ko. Ang turo ng mga ninuno mo, paano magiging may isa-isa sa mga panahon ng mga Generation Z at saka ng mga millennials? Baby boomers pa pala na panahon o di kaya ay seniors pa pala na panahon yung binabasa mo na commentary dito sa mga bagay-bagay nito. Hinihikayat ko po kayo mga kapatid na basahin natin at tingnan muli dahil sa isang napaka-liit na o napaka-iksi na awit. Nakikita natin na, eye-open na dapat sa atin. Have we been missing the message of some completely? Baka naman nakalimutan natin. Sabi ko kanina, short, vivid, picturesque, at saka alive. Baka nakakalimutan natin. Una natin bigyan pa niyang beauty, simplicity of the book of Psalm 23. Pero yung kanyang essence, yung kanyang sinasabi, ay natatabunan ng ating sinabi ng iba na, andyan yung promise ng abundant life, andyan yung promise ng final destination, andyan yung promise ng, and so on and so forth. Yung essence niya, nawawala. Kasi, ang natutunan natin ay iba. Dahil iba ang itinuro sa atin. Ang iba naman, gustong-gusto nila na ibigay yung relationship of the shepherd and the sheep. Na ito kasi, alam ni David bilang pastol, na ang pastol ay ganito kanyang ginagawa sa kanyang mga karnero, sa kanyang mga alaga. Kaya yun naman ang focus ng iba. Magiging mahabang pag-aaral ito kagaya na nasabi ko. Pero, ang hiling ko ay, basahin muna natin sa lahat-lahat po. As it is, as the writer would like for us to read it, and tsaka tayo mag-draw ng lessons mula dito. Huwag tayo maglagay ng leksyon na wala doon, na hindi intended para doon. So tawag po natin doon ay exegesis. Pagka-ek is out, yung ace is into. Hamuin natin yung leksyon buhat doon sa awit. Hindi tayo maglalagay ng leksyon para sa awit. Walang promise doon. Basically, walang promise talaga doon. And then, lantaran lang na payagan natin na ang flow ng texts ay siya maging gabay natin sa ating pag-aaral. So, here is my challenge. Nihikayat ko, mga kapatid, hindi lang po ang mga taga-Paranaque Church of Christ ang nihikayat ko, kundi sa lahat-lahat na makakita ng broadcast nito, i-upload ko natin ito mamaya. At sino man na may mga bagong input para dito pag binasa natin ang Psalm 23, lagyan natin doon. And then siguro makakapag-aral tayo at makikita natin ang kagandahan ng awit 23. Sabihin niyo sa akin, pero sinisiguro ko po, sa susunod na linggo at sa susunod mga linggo ay tatalakayin natin, iinot-inutin natin ang awit 23. At sana makahanap tayo ng mga bago na mga insights para sa pag-aaral nito. At magamit hindi lang ng mga millennials, hindi lang ng mga Generation Z, kundi magamit natin dahil ano nga bang intensyon ni David nung kanyang isulat ang mga bagay-bagay nito. At maaaring siguro ang mga Hudyo higit sa lahat nakakaintindi. Kasi minsan sinabi ni Jesus sa kanila, I am the good shepherd. Nagalit sa kanya, gusto batuhin siya ng mga Israelita dahil nga alam nila mula sa awit 23, Jehovah or Yahweh or YHWH is the shepherd of Israel. Dahil doon sa awit 23. Kaya alam nila agad-agad nung mag-claim si Jesus na I am the good shepherd, alam nila na He is claiming to be God. Because the Lord is my shepherd and I shall not want.